Galasya, Kabanata 3. O mga mangmang na taga-Galasya, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napakaw sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baka kayo? Kayo nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman? Tiniis ba ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham, at sapagat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa inyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya, sapagat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa inyong binhi, na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot ng makaraan ang 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako, sapagat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Datapwat, ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapwat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya.
Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay papahayag pagkatapos. Anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat, ngayon dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagat ang lahat na sa inyo ay binautismoan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham at takapagmana ayon sa pangako.